Magandang umaga po sa atin mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa EDSA, no? At nandito po nakikita natin ng grupo ni Ka Eric Jeffrey Celis. Tama ba? Celis. At eto sila at nagsisigawan sila dito at ipinaglalaban nila at ipinaprotesta nila ang mga nangyayari ngayong korupsyon dito sa ating bansa. So mga kababayan, kitang-kita natin kung gaano nagagalit ang mga tao, pero mahinahon sila. Mahinahon nilang ginagawa ang kanilang pagpuprotesta dito nga sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa sa ngayon. So mga kababayan, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ba talaga ang tama. Tama ba itong ginagawa ng grupo ni Ka Eric Celis dito sa EDSA? O nilalabas nila o ano ba talaga ang dapat gawin ng mga Pilipino na kagaya nito ngayon? So magpatuloy tayo mga kababayan, pakinggan po natin ang kanilang mga sinasabi. Maraming salamat po. Halika, lumapit ka kung kaya. Mark! Try mo kumabot ka dito. Sige. Ayaw na. Hindi na ako yung mic. Go! Okay, go. Ayan. Wait lang para magkarinigan tayo. Go ahead, Park. Inuulit ko ang ating sinasabi kanina, mga kapatid, na hindi tayo naparito kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putik, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan, kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapanagot ang mga politiko kumain sa bayan ng tao. Hindi pwede na dumating. So guys, ito at sumisigaw nga sila at tinutuligsa nila ng mga congressman at mga anak daw ng congressman na nagpapasasa nga dito sa sinasabi nilang pangungurakot no? So titignan lang natin mga kaibigan dahil sa ngayon ay padami ang mga tao dito at ayan nakikita natin pabalik-balik na umiikot-ikot itong si Ka Eric Jeffrey Celis na dito nga ay ipinapakita niyang siya ang nangunguna sa lugar na ito. Okay, maraming salamat po. Magpatuloy po tayo mga kaibigan. Nasangkot sa pagnanakaw si Dalvico pati si Martin Romualdez. So guys, sinisigaw nila ang pangalan ni Representative Saldico at ni Congressman Romualdez dahil dito talaga nakapokus ang mga isip nila na talagang ito daw ang nangurakot at naglimas sa kaban ng bayan. So gaano man ito katotoo mga kababayan ko, ay tayo ay magbabantay at titignan kung ano ba talaga ang mangyayari sa mga panahon ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Pinuhin mo, saan ba nanggagaling ang fake news libat sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang blood control tapos natapos. Yan po ay sinabi ni Mimir. Ngunit ang so mga kababayan, ito nga pati ang pangalan ng Pangulong BBM ay kinakalagkad nila dito na lahat daw ng fake news ay nanggagaling kay Pangulong BBM
kung ano-anong mga sinasabi nila. So dito natin makikita na ang purpose nitong rally nila ay gusto nilang pabagsakin ang BBM administrasyon, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So nakikita naman natin, pero mga kababayan, kung ating sisilipin at talagang titignan natin ang totoo, hindi mabibisto ang mga pangurakot na ito kung hindi ito tinrabaho ng ating mahal na Pangulong si BBM. Kaya dito natin makikita kung paano natin huhusgahan ang mga galaw ng grupo dito ni Ka-Eric Jeffrey Celis. Dahil nga dito sa lumalabas na hindi lang ang mga taong nangurap o ang mga taong nagnakaw daw di amono sa ating kabanang bayan, at pati ang pangalan ng Pangulong BBM at pati nga ang ating Pangulo ay gusto nilang ibagsak. So magbantay tayo mga kababayan, titignan natin kung ano ang mangyayari sa mga ginagawang protesta ng mga taong ito na grupo nga ni Ka-Eric Jeffrey Celis. Maraming salamat po. Mr. President, hindi nyo na po mabubudol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kagaya mo. Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbingi-bingihan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabahin ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya mga kabayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Zaldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawang sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapahintulot sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung gaano kawalang niya ang gobyerno ito sa ating mga kapatid. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa ng mga sa bansa. Wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino.